morning mga ka-Thunders. Ngayon ay test natin yung aking bagong bili na Insta360 One X2. Test natin siya sa loob, sa labas, sa araw, sa gabi habang bumabiyahe. But before that, samahan niyo muna akong mag-unboxing. Guys, test na natin mga ka-Thunders. Una natin i-test yung kanyang flow state stabilization, kung talagang kahit tumahanda ng kotse, kahit nasa labas siya ng kotse at malakas ang hangin, stable pa rin yung kanyang mga videos. Para kang naka-drone, 5.7K pa yung kanyang video capture. Ang linaw as compared sa GoPro. Ang ganda ng kanyang resolution. Sa loob naman ng office, ang ganda rin. Shoot anywhere. Try din natin ng uwian na gabi. Yung 6 more than 6 PM na ng gabi, pero ang liwanag pa ng kanyang shots. Maliwanag pa yung sky. Saka yung kanyang surroundings. Tinry ko rin siya sa expressway, and ng gabi andun ang liwanag, sobrang liwanag pa rin ang kanyang mga video, and shoot it anywhere. Dahil pwede mong i-edit later kung saan mo gustong i-focus yung camera. Tinry ko rin siya sa motorcycle during the day, the following day. Kitang-kita naman na stable yung kanyang video. At the same time, napakaliwanag, napakalinaw ng kanyang video capture. At 360 pa. Pwede ko siyang i-focus sa likod, pwede ko siyang i-focus sa harap, sa tagiliran. One camera, pero pwede niyang magawa is equivalent to 4, almost equivalent to 4 cameras kasi both sides, saka front and back kaya niyang i-cover. 360 nga during editing, kung alin yung gusto mo makita, pwede mo iputin yung kanyang frame. So during editing, merong kiniplik doon, kiniplik mo sa kanyang software. Pag kinik mo siya, yun yung kanyang frame. Kung gusto mo sa front, nag-click mo lang yung kanyang sa frame sa front. Gusto mo sa umikot yung camera, pwede umikot yung camera. Nang hinayang tuloy ako sa GoPro, kasi sayang ang binili ko ng GoPro. Kung dumirekta na ako ng Insta360 X2, kompleto na pala, hindi na ako bibili ng Axman para pan-double na camera. One camera, kaya i-cover yung 4 na camera.
napakagaling itong Insta360. And then pag nag-edit ka na, napakagandang feature na pwede mong gamitin during the editing. And yun yung isa pang pinag-aaralan ko sa ngayon. Kailangan ko ma-master yung kanyang video editing para magamit ko ng 100% yung Insta360 na ito. Mas napakaganda talagang, pwede mong i-recommend. Lalo siguro yung Insta360 X3 yung latest model, kaya lang sobrang mahal, sa mga 20 to 30,000, medyo hindi kaya ng budget. So ito medyo nakaya ng budget kasi sa Lazada ko ito binili, medyo mababa ng konti. So yun na, ito lang mga ka-Thunders. So see you on my next video. If you like this video, please click the subscribe button. Thank you.